Cry now. Alam kong hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakaka-move on sa lalaking iyon. Sabi ni Max. Alam kasi nito ang tungkol sa pagkakagusto niya kay Vincent. Yumakap siya kay Maxrel ng mahigpit at kusang tumulo ang mga luha niya, lalo na nang maalala ang ayos ng mag-asawa kanina. Alam talaga ni Max kung ano ang nararamdaman niya. Kahit itananggi niya pa sa sarili na hindi siya nasasaktan, ay apektado pa rin siya hanggang ngayon. Halika na at hihahatid na kita sa apartment mo pagkatapos ng trabaho mo naman. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan nito ang basang pisngi niya. Don't cry again. Kahit na umiyak ka ng umiyak ay hindi pa rin siya mapapasayo dahil kasal na siya, Gia. Humugot siya ng malalim na hininga para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Ngumiti siya sa kaibigan. I know, kaya nga ito na ang last. Gusto ko namang maging masaya kahit papaano. So what are you trying to say? Papayag ka na ba ngayon na manligaw sa'yo? Tumango siya sa lalaki. Oo, wala namang mawawala kung susubukan ko, hindi ba? Ginulo muna ni Maxrel ang buhok niya bago siya nito pinapasok sa loob ng sasakyan. Nanggagalaiting hinarap ni Vincent ang asawa at dinuro niya ito. Ano ba ang nakain mo, Colleen? Alam mo namang gusto ko nang kumalas sa'yo pero hindi ka pa rin tumitigil sa kakasunod sa akin. I thought you love your boyfriend. Ngumisi ito sa kanya. Ang malademonyo nitong ngisi ay ngayon lang niya nakita. Hindi maiwasan ni Vincent ang magulat dahil parang ibang tao ang kaharap niya ngayon. Oo, mahal ko siya. Pero bigla na lang niya akong iniwan dahil nalaman niyang kasal pa rin para ako sa'yo. Nakayukong sabi ng asawa. Nawala ang galit niya dahil sa sinabi nito. Kahit papaano ay may pinagsamahan pa rin silang dalawa. Nilapitan niya si Colleen na nakayuko pa rin. Sorry, Colleen, pero mabuti pang maghiwalay na tayo. Alam naman nating pareho na walang patutunguhan ng relasyon nating dalawa. Mag-asawa nga tayo pero wala lang. Kaya sana naman ay maintindihan mong mahal ko si Georgina. Ayaw ko namang baliwala ang lahat ng pinaghirapan ko para makita siya. Sorry for ruining your life. Hindi na sana kita sinali sa ganitong sitwasyon. I know. Sorry. Gusto mo bang sabihin ko sa kanya na wala naman tayo kasi parang magkaibigan lang naman talaga ang turingan nating dalawa? Saan na nga ang annulment paper para permahan ko na? Nakalahad ang kamay nito sa kanyang harapan at kaagad naman niyang binigay ang hinahanap nito. Nandahil sa kanya ay naging miserable ang buhay ng doktora. Hindi sana aabot sa ganito ang sitwasyon kung hindi niya ito inalok ng kasal noong umalis bigla si Georgina. Magagawa sana niya ang panliligaw sa dalaga ng maayos kung wala na silang ugnayan ni Colleen. He wanted her to be happy, but now, Colleen was dragging her because she had a big problem with her boyfriend. He didn't want to interfere with her life anymore. May problema siyang dapat harapin. Iyon ay kung paano niya mapapaamo si Georgina at kung paano siya mapapatawad ng dalaga. Pagkatapos nitong permahan ng annulment, ay nakangiting ibinigay nito ito sa kanya. So now, we're free. Temporarily. Kailangan mo pang ipasa yan para tuluyan ng mawalan ng bisa ang kasal natin. Sabihan mo lang ako kung ano pa ang ibang kailangan. Niyakap siya nito. This is the last time na magkikita tayo ulit, Vincent. Kailangan ko munang lumayo. Why? Where are you going? Nagkibit balikat ang dalaga. I don't know, Vincent. Sasabihin ko sa'yo kung saan basta pagbalik ko. Dapat kayo ni Gia. Ngumiti siya sa doktora. She will be mine, Colleen. Sooner or later. Sige na, umalis ka na at puntahan mo na siya. Pagtataboy nito sa kanya. Hinalikan niya muna ito sa pisngi bago siya lumabas ng apartment. Napatingin si Vincent sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Nakita niyang si Felix ang tumatawag sa kanya, kaya agad niyang sinagot ito. Hindi naman ito tatawag kung hindi importante ang sasabihin nito. Vincent, I need you to come here in my clinic. Gusto kong pag-usapan natin ang pagtulong mo sa matanda. Di ba tinawagan ka ni Krisha tungkol doon? Oo, tinawagan niya nga ako. Tutulong ako sa mga nangangailangan sa akin. I am willing to help Felix. Mabuti dahil sa makalawa ay papupuntahin ko na sila dito sa ospital. Matanong ko lang, kumusta nga pala ang panliligaw mo kay Gia? Napangiti siya nang marinig niya ang pangalan nito.
Pero napabuntong hininga na lang dahil alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Ayun, wala pa rin nangyayari dahil bigla na lang dumating si Colleen sa bahay ko. Rinig niyang napahalakhak ito sa kabilang linya. Wala pa rin nangyayari? Paano kung sabihin ko sa'yo na may kasamang ibang lalaki ngayon si Gia? Sa tingin ko ay ito yung lalaking nagtatangkang ligawan siya, pero palagi namang busted. Malay mo, bigla na lang itong pumayag na magpaligaw. Napakunot ang noo niya sa sinabi ni Felix. Napatiimbagang siya nang malaman na may ibang lalaking kumakausap sa iniibig. Oh, what a freaking scene, Vincent. Naka first base na ang kalaban mo. Tutunganga ka na lang ba dyan? What are you trying to say, Felix? Mariin niyang tanong habang nakakuyom ang kamay dahil sa sinabi nito. He wanted to hit something hard right now. Hinalikan na ng lalaking si Georgina sa labi kaya kawawa ka naman. Hindi ka pa nga nakaka first base. Wala ka na talagang chance sa kanya. Papayag ka bang may ibang lalaki sa buhay ni Georgina bukod sa'yo? Shut up, Felix. Don't fool me. He heard Felix hissed. It's up to you if you will believe me or not. But I am warning you right now. Kung hindi ka pa kikilos dyan at hindi mo pa siya susuyuin, ay baka mawala na talaga siya sa'yo ng tuluyan. Bigla na lang siyang natauhan sa sinabi nito, kaya nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan. Felix, saan nga ngayon si Georgina? Sa narinig ko ay ihahatid siya ngayon sa apartment niya sa St. Peter, Bedford. Sige na, goodbye na at nandito na ang girlfriend ko. Binabaan siya nito ng tawag. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan patungo sa apartment nito. Habang nagmamaneho siya, ay napadaan siya sa isang flowers and sweet shop. Inihinto niya muna ang sasakyan at pumasok doon. Miss, how much is this? He put one bundle of red and white roses on the counter. Magalang namang ngumiti ang babae sa kanya. $200, sir. Kaagad siyang sumakay sa kanyang kotse. Pagkatapos niyang bayaran ang bulaklak na binili kay Gia, pinaandar niya na ito patungo sa kung saan ang apartment ng dalaga. Nabigla si Georgina sa ginawa ni Maxrel nang bigla na lang nitong sinapo ang kanyang pisngi. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang lumapit ang mukha nito sa kanya. What are you doing? Natatarantang tanong niya pagkatapos itulak ang katawan ng kaibigan niya. Quiet please, saway nito sa kanya. Akmang lilingunin niya na sana ang nasa likuran niya dahil may tinitingnan ito sa likuran niya, pero mariin nitong hinawakan ng kanyang muka. Ngumisi ito sa kanya. Let me see kung karapat-dapat ba siya sa'yo. Napamaang siya sa sinabi nito. Anong ibig mo sabihin? Oh my, Maxrel! Napatili siya nang bigla na lang bumulagta sa kalsada ang kaibigan niya. Mabilis niyang dinaluhan ito. Napangiwi siya nang makitang pumutok ang labi nito. Masama niyang tiningnan ang walang hiyang sumuntok sa kaibigan niya. Tumayo siya para harapin ito. Ano bang pumasok sa isip mo para suntukin si Maxrel? Sigaw niya kay Vincent. Napaatras siya nang nakitang madilim ang mukha ng binata at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Imbes na sagutin siya ni Vincent, ay lumapit ito sa kanya. Sa isang iglap lang ay nakayakap na ito sa kanya ng mahigpit. Hindi makagalaw si Georgina sa ginawa nitong pagyakap sa kanya. Naririnig niya ang malakas na tibok ng puso ng binata na para bang nagkakarera katulad ng puso niya. Sino ang nagsabi na may karapatan na ibang lalaki na hawakan at halikan ka? Ako lang dapat. Nang makahanap siya ng pagkakataon, ay malakas niyang itinulak ang katawan nito palayo sa kanya. Nakapamewang siya nitong hinarap. Ang lakas naman ng apog mo, Vincent. Kung makapagsalita ka ay parang boyfriend kita. Gusto kong ipaalala sa iyo na wala tayong relasyon. May asawa ka na. At pwede bang umalis ka na sa harapan ko? Vincent smirked at her. Para sabihin ko sa'yo, noong tumapa ka sa klinik ko ay alam kong sa akin ka na. Kaya huwag kang magtataka na ayoko mapunta ka sa iba. At huwag kang magtatangkang maghanap ng ibang lalaki dahil sa akin ka lang. Georgina rolled her eyes at him. Pinilit siyang talikuran nito dahil sinasayang lang ng doktor ang oras niya. Kaagad niyang nilapitan ang kaibigan niya at hinawakan ang braso nito. Pasok na tayo sa loob, Max, at gagamutin ko yung sugat mo. Hindi siya umimik sa sinabi nito.
Huwag mo akong talikuran, Georgina, at nag-uusap pa tayo. Hindi ka aalis kasama ang lalaking yan. Dire-diretso lang silang pumasok ni Max sa loob ng apartment niya. Diyan ka lang, Max, at kukuhanin ko muna ang first aid kit. Hindi na ni Georgina hinintay na makasagot ito dahil kinuha agad niya ang first aid kit. Nang makuha ay sinimulan niyang gamutin ang sugat nito sa labi. Tutok na tutok siya sa paggagamot sa sugat nito, pero natigilan siya nang diretsahang itanong nito sa kanya. Can you give him another chance and forget all the heartaches, Georgina? Hindi siya nakaimik sa pakiusap nito. Inaalis sa paniya ang tanong nito sa kanya. Could she forgive him? She didn't know. Nasasaktan ka dahil mahal na mahal mo siya. Accept the fact that sometimes loving brings you a lot of heartaches. Pagsubok iyan na dapat mong harapin. Katulad din iyan ng pangarap mo na gusto mong makamit. Di ba kahit na nahihirapan kang makuha ang bagay na gusto mo, ay nasasabi mo pa rin sa sarili mo na it's all worth it. Hinahayaan mo kasi ang sarili mo na maranasan kung papaano sumubok at ipaglaban ang gusto mo kahit na hindi ka sigurado kung maganda ba ang kalalabasan. Tandaan mo na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay ang pagmamahal ng taong mahal mo. Hayaan mo ang sarili mong sumaya. Hindi naman po pwedeng sumuko ka na lang dahil sa talo ka na. Dahil nasosobrahan ka na sa sakit na nararamdaman mo. Kasalanan ba niya kung bakit ka nasasaktan? Sa tanong na iyan ay hindi. Dahil hindi naman niya alam na umasa ka sa kanya. Diba, sinabi mo pa nga sa akin na may mahal siya noon at iyon ay si Colleen? Pareho kayong may kasalanan, Georgina. Ikaw, umasa ka sa kanya na mamahalin ka niya kahit sinabi sa'yo ng ate mo na tumigil ka na sa kahibangan mo noon pero hindi ka pa rin tumitigil. Ang pagkakamali lang ni Vincent ay iyong pinagsalitaan kanya ng masama at ang pagiging manhid niya. Georgina, payong kaibigan lang. Diba dapat ngayon na ang oras para magkausap kayo para magkalinawan na kayong dalawa? Kung wala na talagang pag-asa, edi wala na. Kesa naman na palagi ka na lang tatakbo para makaiwas ka sa kanya. Mas lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo, alam mo ba? Napabuntong hininga na lang siya sa mahabang sinabi nito. Hindi naman ganun kadali nakalimutan ang lahat ng masasakit na salita na sinabi niya sa akin, Max. Masakit kasing ikumpara sa ibang babae, lalo na't sa kanya pa nanggaling. Iba ako at iba rin si Colleen. Nakakainsulto yun eh. Hindi ko itatanggi na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon, pero nandito pa din. Tinuro niya ang bandang dibdib, kung saan nanonood pa rin ang sakit ng kahapon. Nandito pa rin yung sakit, Max. Kahit anong gawin ko ay hindi pa rin mawawala ang sakit. Kaya't hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Gusto kong mawala na ako ng pakialam sa lalaking yun. Georgina, kung palagi mong kinikimkim ang sakit dyan sa puso mo ay baka isang araw ay magkasakit ka sa puso dahil sa ginagawa mo. He heaved a sigh and looked into her eyes. Hindi pwede yan, Georgina. Kung totoong mahal mo siya, dapat kahit ano pang kasalanan niya sa'yo ay kaya mong kalimutan ang lahat para lang makasama mo siya. Sa tingin ko ay parang hindi mo siya totoong mahal, na parang infatuation lang ang nararamdaman mo kay Vincent. Iniwan na lang siya nito bigla sa sala at lumabas na sa apartment niya. Nagmamadali siyang sumunod sa kaibigan, pero natigilan siya nang makita ang sasakyan ni Vincent. Tinotoo talaga nito na hindi ito aalis sa labas ng apartment niya. Yumuko siya para tingnan ang nasa loob ng sasakyan. Nakita niyang nakasubsob ito sa manibela, kung kaya't kumatok siya sa bintana ng kotse. Ilang ulit niyang kinatok ito pero hindi pa rin nito naririnig. Halika na at malilate ka na sa trabaho mo. Sigaw ni Max sa kanya kaya pinabayaan na lang niya si Vincent na matulog sa kotse nito. Kaagad pumasok sa sasakyan ang kaibigan niya na nakasimangot na ngayon. Akala ko ba wala kang pakialam sa kanya? Kung makakatok ka sa bintana ng sasakyan ng doktor ay parang nag-aalala ka kung anong nangyari sa kanya. Napanguso na lang siya sa sinabi nito. Hoy! Napapidlag na lang si Georgina nang biglang may gumulat sa kanya. Kaagad naman niyang napansin si Krishna. Hinampas niya ang braso nito dahil sa ginawang panggugulat. Natatawang hinimas naman nito ang brasong hinampas niya. Bakit ka ba nang gugulat? Muntik na akong mahulog sa inuupuan ko kung hindi lang ako nakahawak sa mesa. Si Tania, imbis na tumigil ito, ay parang may panuksong ngiti pa itong ibinigay.
Naging kaibigan ito ni Georgina habang nag-aaral siya. Kahit nga ang kaibigan niyang si Sonia ay naging kaklose na nito dahil pareho silang baliw na bruha kung magsama. Bigla siyang napaisip kung kumusta naman kaya ang kaibigan niyang iyon. Nalaman na lang kasi niya noong nakaraang buwan na nasaktan ito sa isang maling desisyon na hindi naman dapat gawin ng kaibigan niya. Dahil sa nagipit ito sa sitwasyong iyon, ay binitawan na lang nito ang pinakamahalagang tao sa buhay nito. Oh, natahimik ka na naman. May himig ng panunukso ang boses ni Krishna na ipinagtaka niya. Huwag mong sabihin na iniisip mo na naman ang doktor na iyon. Napailing si Georgina sa sinabi nito. Hindi, ang kaibigan kong si Sonia ang iniisip ko. Kumusta na kaya siya? Tawagan mo. Anong silbi ng telepono o kaya cellphone kung hindi mo gagamitin? Napapisay naman ito nang sinamaan ito ng tingin ni Georgina. Tumahimik ka. Kanina mo pa ako inaasar. Sorry naman. Gusto lang naman kitang mapasaya. Halata namang may problema kang dala-dala ngayon. Napabuntong hininga siya sa sinabi nito. Paano mo mapapatawad ang isang taong may kasalanan sa'yo? Napaisip naman ito sa tinanong niya. Makaraan ay napatingin naman ito ng seryoso sa kanya. Alam mo, malaki man o maliit ang kasalanan na ginawa ng isang tao sa'yo, mapapatawad mo naman siya sa tamang oras o sa tamang panahon, Georgina. Hindi mo naman pwedeng kimkimin ang galit dyan sa puso mo. Bad yan, alam mo ba? Kung ako sa'yo, kakausapin ko siya kung bakit niya ako sinaktan. Napaisip siya sa sinabi ni Krishna. Kaya niya bang mapatawad si Vincent? Kung tutuusin ay pareha naman silang may kasalanang dalawa. Kinapa niya ang kanyang bandang dibdib kung nasaan ang puso niya. Dinadama niya kung may galit siya sa doktor o kung nakaramdam ba siya ng sakit sa dibdib niya. Napabuntong hininga na lang siya nang wala na siyang makapanggalit sa doktor. Paano kung masaktan na naman ako kung sakaling tanungin ko siya kung bakit niya ako sinaktan noon? Napailing ito sa sinabi niya. Sabi ko na nga ba at may dinadala kang problema ngayon? Kung ako ang tatanungin mo, ay mas gusto ko pang malaman kung bakit niya ako sinaktan kaysa palaging bumabagabag sa kalooban ko kung bakit nga ba. Simpleng tanong, ang hirap sagutin. Kung kaya tanungin mo na siya ngayon, kapag nalaman mo na kung ano ang sagot ay riyan mo lang malalaman kung tatanggapin mo pa ba siya sa buhay mo o hindi. Tama naman ang kaibigan niyang si Krishna na dapat na niyang kausapin si Vincent pagka-uwi niya. Kapag hindi ay hindi talaga niya malalaman ang dahilan ng doktor. Napabuga na lang siya ng hininga at napatingin siya sa hawak niyang sketchpad na wala pang laman na disenyo ng gown. Wala siyang maisip na konsepto ng gamit dahil sa pag-iisip niya kay Vincent. Tingnan mo nga oh, turo ni Krishna sa sketchpad na hawak niya. Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin sa hawak niyang sketchpad. Tama nga ito, si Vincent nga ang kanyang naiguhit. Kanina ay namamalikmata lang siya. Ang akala niya ay wala iyon, pero iyon pala'y mukha ng doktor ang naiguhit niya. Baka nga kapag nakausap mo siya ay maliliwanagan ka na sa lahat. Baka nga maging inspirasyon mo pa siya para makagawa ka ng bagong disenyo. Hindi naman niya maipagkakaila na hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ng doktor dahil kahit abalahin pa niya ang sarili ng ibang bagay, ay bigla na lang sumasagi sa isipan niya ang mukha nito na nagmamakaawa na makipagbalikan sa kanya. Aalis muna ako, Gia, at may iba pang gagawin. Kanina pa siya nakatutok sa kanyang sketchpad at hawak niya sa kanyang kamay ang lapis. Pero ilang oras lang nakatutok ang atensyon sa hawak-hawak pero wala talaga. Puro mukha ng binata ang nakikita niya. Mariin siyang napapikit at sumandal sa couch na inuupuan niya. Bakit ba niya iniisip pa si Vincent? Akala ba niya wala na siyang pakialam sa doktor na iyon? Bakit palagi niya na lang itong naiisip? Napasabunot na lang siya sa kanyang buhok dahil sa naguguluhan na siya sa kanyang sarili. Padabog na lang niyang kinuha ang bag at tuloy-tuloy na lumabas sa pinagtatrabahuhan niya. Ano naman ba ang mapapala niya kung wala namang pumapasok na idea kung anong isusuot ng kanyang kliyente? Mabuti nang umalis at huwag pilitin ang sarili. Uuwi siya sa kanyang apartment. Nakarating nga siya sa kanyang apartment. Pagkalabas niya ng sasakyan ay hindi siya makapaniwalang nandoon pa din ang sinakyan ni Vincent.
Nilapitan niya ang sasakyan at ang mangkakakatukin na sana niya ang binata nang makitang wala na doon ang may-ari. Hindi niya mapigilang mapakunot ang noo nang makitang wala roon si Vincent. Palingalinga siya sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ang doktor. Saan kaya ang lalaking yun? Nagulat siya nang biglang may nagsalita sa likod, kung kaya't napalingon siya. Nakita niya ang nakangising si Vincent na may bitbit na bulaklak. May dala rin itong isang box na hindi niya alam kung ano ang laman. "Hinahanap mo ko?" Ang laki ng ngiting nakapaskil sa labi nito. "Hindi." Tanggi niya sa tanong nito. "Sus, huwag ka na magsinungaling dyan. Halata naman na akong hinahanap mo." Nagdududang nakatitig ito sa kanya. She sighed. "Okay, fine. Ikaw nga ang hinahanap ko." "Bakit? Miss na mo na ako?" May himig na pangaasar ang tono ng boses nito, kaya naasar siya lalo sa doktor. Nahalata naman nito na wala siya sa mood na makipagbiruan, kung kaya't umayos na ito. Napansin ni Georgina sa mga mata nito ang pag-alala para sa kanya. "May problema ka ba?" Umiiling siya sa tanong ng doktor. "Wala." Tinalikuran niya muna ito. Binuksan niya ang gate ng apartment niya at pumasok na. Pinasunod niya si Vincent sa kanya na mabilis naman ang ginawang pagkilos. Hindi nito inaasahan ang ginawa niya, pero hindi na ito nagtanong pa. Marahil ay natatakot ito na magbago pa ang isip niya. "Maupo ka muna dyan. Maghahanda lang ako ng makakain natin." Hindi na niya ito hinintay na makasagot dahil pumasok na siya sa kusina at naghanda ng pagkain nilang dalawa. Halata kasi sa mukha nito ang pagod at puyat. Hindi niya alam kung bakit ito nagkaganoon. Ganoon pa man, hindi na lang siya nag-usisa pa. Hindi maiwasan ni Vincent na mapangiti dahil makakausap na niya si Georgina ngayon. Nakapasok pa siya sa mismong tinutuluyan nito. Nakaramdam siya ng pagod at puyat dahil hindi siya makatulog ng mabuti sa tinutuluyan niya kagabi dahil sa kakaisip sa dalaga. Gusto pa naman niya sanang makausap ito, pero tulog naman ito kagabi. Iyon na nga iyon chance na makausap si Georgina ng masinsinan, pero nawala naman siya ng lakas ng loob na sabihin sa dalaga ng harapan ang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na pupunta si Colleen sa apartment niya. Hindi kasi ito nagsasabi na bibisita ito sa kanya ng maaga, kung kaya't ayun at nagtagpo ang landas nila ni na Georgina at Colleen. Napabuntong hininga na lang siya habang nakatitig kay Georgina na patungong kusina. Sana naman ay bigyan siya nito ng chance para manligaw. Sana ay bigyan siya ng Diyos ng lakas ng loob para sabihin ang saloobin niya. Ngunit bakit ngayon na nagkaharap sila ng dalaga? Bakit umuurong lahat ng sasabihin niya? Para siyang naging pipe sa harap nito dahil parang hindi na siya makapagsalita. Dinaan niya sa talim ng salita ang sinabi niya, pero sa totoo lang, totoo naman na mahal niya ang dalaga at hindi niya iyon ipagkakaila. Kahit na isumbat nito na si Colleen ang mahal niya sa kanya, ilang beses niyang uulitin kay Georgina na siya pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Bakit ba ang manhid niya noon? Bakit hindi niya napansin na totoo pala ang pinapakita nito sa kanya? Na mahal siya nito at hindi lang ito nakikipag-flirt lang sa kanya. Gusto niyang magmura ngayon ng todo-todo dahil sa katangahan niya, kung di lang siya nandito sa apartment. Baka naglalaklak na siya ng alak dahil sa hindi pa rin siya makapagsimula sa panliligaw sa dalaga at suyuin ito sa kahit anong parusang ibibigay nito sa kanya. Gagawin niya ang lahat ng buong puso. Hindi talaga siya magrereklamo kung paparusahan siya nito. Napaangat ang kanyang tingin nang makitang may inilapag itong isang tray na maraming mga pagkain. Mas lalo lamang kumalam ang kanyang sikmura dahil sa amoy ng pagkain na niluto nito. "Napakubango naman, Georgina. Alam kong masarap ito dahil ikaw ang nagluto ng pagkain." Napangisi siya nang makitang namula ito sa sinabi niya. Kaagad niyang itinago ang kanyang kamay na akmang hahaplusin na sana niya ang pisngi nito, kaya nagtatakang napatingin ito sa kanya. "Anong nangyayari sa'yo?" Mabilis siyang umiling sa tanong nito at sinita niya ang kanyang sarili nang makita niya ang mapang-akit na labi nito.
Sana ay hindi niya ito masunggaban ng halik. Para kasing may humihila sa kanya na halikan ng dalaga. He heaved a sigh para maibsan ang pagkaka-addict niya kay Georgina at itinuon na lang ang atensyon sa pagkain na nasa harapan nilang dalawa. Tahimik na kumain silang dalawa pero hindi pa rin niya maiwasan na hindi titigan ang kagandahan nitong taglay. He didn't know why he was acting weird this way. Nang makita niya ito sa ospital ng kaibigan niya, ay mas lalo lang siyang nahumaling sa dalaga. He couldn't stop looking at her while eating. Kontento na talaga siya sa buhay niya kapag ito ang kasama niya sa buong araw o di kaya ay sa buong buhay na niya. Stop staring at me, Vincent. Kumain ka na dyan. Sita nito sa kanya, kaya napaiwas na lang siya ng tingin sa dalaga. Ibinaling na lang niya sa pagkain ang atensyon niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay napatitig na naman siya sa dalaga. Hindi talaga niya kaya na hindi tingnan si Georgina. I can't, Georgina. I can't stop looking at you. Kung pwede nga na araw-araw kitang titigan para hindi ka mawala sa paningin ko, ay gagawin ko. Pwede bang akin ka na lang? Nanlalaki ang mga mata nitong napatitig sa kanya. Napaawang ang bibig nito kung kaya't kaagad niyang isinara ang nakaawang na bibig ng dalaga. Natatawang napailing siya sa kaharap. Ano? Ang sabi ko, kung pwedeng akin ka na lang. Kasi unang tapak mo pa lang sa ospital na pinagtatrabahuhan ko noon. Alam kong akin ka na talaga. Pero hindi pa ako sigurado kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Hindi niya alam kung bakit iyon ang sinabi ng kanyang bibig. Pero mas mabuti na rin na kusa iyong lumabas. Kung hindi, ay baka umabot pa hanggang bukas ang sasabihin niya. Natulala lang si Georgina sa kanya na para bang hindi ito naniniwala sa kanyang sinasabi. Hindi naman makapaniwala si Georgina sa pagiging prangka ng kaharap niyang doktor. Hindi pa kasi napoproseso ng kanyang utak ang lahat ng sinabi ng lalaki. Nagdududa siya pero napakasarap pakinggan ang mga sinasabi nito. Aasa pa ba siya kung may asawa pa itong pinoproblema? Kung noon nga na wala pa itong asawa ay napakahirap nitong intindihin. Ngayon pa kaya? Nagpakababa siya para lang mapansin siya nito. Noon, wala pa itong asawa ay madali lang niyang matatanggap sana ang doktor. Pero ngayon, ang hirap paniwalaan nito. Wala naman kasi siyang panghahawakan na magiging kanya ito. Vincent, hindi ko alam kung sigurado ka ba sa sinasabi mo. Kasi ako, gulat na gulat ako sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Munti ka na siyang mapamura nang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan nang hinawakan nito ang kamay niya. Akmang tatanggalin na sana niya ang pagkakahawak nito nang mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Umiling ang doktor sa kanyang sinabi, "Kahit hawak lang, Georgina, ipagkakait mo pa ba rin ba sa akin yun?" Bigla siyang nakaramdam ng sakit nang marinig niya ang tono ng boses nito na nasasaktan. "Kahit ganito lang, Georgina, kahit hawak lang ay mapapasaya mo na ako. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Kung bakit nandoon si Colleen at kung ano pa ang sinabi niya sa'yo? Please lang, huwag mo siyang paniwalaan." She heaved a sigh. Ano pa ba ang magagawa niya kung pati siya ay nahihirapan na rin sa sitwasyon nilang dalawa? Mas mabuti na ring magkausap sila ngayon para malaman niya kung ano talaga ang sasabihin nito at malaman niya kung totoo ba ang sinasabi ng lalaki. "Okay, sige. Mag-uusap tayo ngayon." Sukong sabi niya. Napansin niyang may sumilay ng ngiti sa labi ng doktor. "Georgina, sorry kung manhid ako at hindi ko sinuklian ang pagmamahal ko sa'yo noon. Akala ko kasi pumunta ka lang sa klinik ko dahil gusto mo makipag-flirt sa akin. Iyon pala ay totoo na gusto mo ako at hindi lang iyon biro. I misjudge you. Sa lahat kasi ng babaeng nakilala ko ay ikaw lang ang may lakas ng loob na makipag-flirt sa akin at sabihin ang nararamdaman mo. Nagkamali ako sa pinaratang ko sa'yo. Nagkamali ako dahil kinumpara kita kay Colleen. Doon ko na rin na-realize na malaki ang pagkakamali ko sa'yo. Hiyang-hiya ako sa sarili ko at pati na rin sa'yo. Mahal kita pero huli na ang lahat nang malaman kong
Wala ka na pala sa bansa natin. Maling-mali ako sa desisyon ko na magpakasal kay Colleen. Alam namin na hindi mag-workout ang relasyon naming dalawa, pero ipinagpatuloy pa din namin. Kahit na itago ko pa sa sarili ko, alam ng puso at isip ko na ikaw lang ang babaeng mahal ko. Mahal na mahal kita, Georgina. Napasinghap siya at kusa na lamang tumulo ang kanyang luha nang lumuhod si Vincent sa harapan niya. Kitang-kita niya sa dalawang mata niya ang mga butil ng luha na tumulo sa mga mata nito. Akala niya sa tanang buhay niya ay walang lalaking iiyak sa kanyang harapan. Pero heto ang doktor. Nasa kanyang mismong harapan at umiiyak, pero ramdam na ramdam niya na parang may kulang. Hindi na alam kung ano iyon, basta may kulang. I didn't know na may mamahalin pa pala akong babae. Akala ko kasi ay si Colleen lang ang mamahalin ko ng todo-todo, pero hindi pala. Ikaw pala ang babaeng magpapabago ng nararamdaman ko, at ikaw lang ang nag-iisa at huling babaeng mamahalin ko, Georgina. Maniwala ka sana sa akin. Napabuntong hininga na lang siya sa sinabi ni Vincent. May bahagi sa kanya na naniniwala, pero naguguluhan pa rin siya. Ang bilis naman kasi masyado. Vincent, ang hirap kasing paniwalaan ng lahat ng sinasabi mo, kasi sa una pa lang ay wala akong panghahawakan sa'yo. Wala naman tayong relasyon. Ang bilis kasi, nung nasa Pilipinas pa ako, tiningnan mo ba ako kung paano mo tingnan si Colleen? Hindi naman, di ba? Napayuko ito sa sinabi niya. Halatang na guilty ito sa ginawa nito sa kanya noon. Nakakatawang isipin, Vincent, na pagkawala ko, doon mo lang na-realize na mahal mo pala ako. Pero nagpakasal ka. Pagak siyang natawa. Kung mahal mo nga ako, bakit hindi mo ako sinundan? Bakit ngayon pa lang? Bakit ngayon pa na binuo ko na ang sarili ko para hindi na mabasag ng lintik na pag-ibig na yan? Dinuro niya ang dibdib ng doktor. Tanda mo ba yung sinabi mo sa akin noon? Masakit yun, Vincent, na ikumpara mo ko sa ibang babae. Masakit sa parte ko yun, Vincent. Iyon pang isang taong kinaiinggitan ko dahil siya ang palagi mong nginingitian. O kaya, kailan ko makikita ang magandang ngiti mo? Si Dr. Mentes ay isang malaking parte ng buhay mo at hindi ko iyon makakalimutan. Sino naman ako para ikumpara mo sa kanya? Kung para nga akong isang linta sa buhay mo. Si Dr. Mentes ay isang mahinhin na babae na hindi makabasag pinggan. Ang bobo mo? Naisip mo ba, Vincent, na walang taong hindi makabasag pinggan? Hindi ito umimik sa tanong niya, kung kaya't hinigit niya ang kwelyo nito at inangat niya ang baba nito. Kaya napatingi ito sa kanya. Hindi ka makasagot dahil tama ang mga sinasabi ko. Ikinumpara mo ako sa iba kahit na hindi mo pa alam kung anong totoong pagkatao ko. Itigil mo na ang ginagawa mo sa akin, Vincent. Kahit na sabihin mo sa akin na mahal mo ko, ay hindi sapat sa akin yun. Hindi ako tatanggap ng isang tao na pagkatapos ng isa ay ako naman ang pinupuntirya. Mabilis na umuling ito sa kanya at pansin niya sa mga mata ng doktor na natataranta ito. Oo, malaki ang pagkakamali ko, Georgina. Napapitlag siya nang sinapon nito ang pisngi niya bago ito lumayo sa kanya ng ilang dangkal lang. Malaki ang pagkakamali ko kung bakit ko sinabi yun sa'yo. Hindi kasi ako makapaniwala na sa unang kita ko pa lang sa'yo ay may nararamdaman akong kakaiba agad. Ang bilis na hindi ko mawari kung bakit nagkagusto ako sa babaeng makulit, maingay at nakakairita. Lahat ng gusto ko sa babae ay wala sa'yo. Sa tingin ko nga ay walang magkakagusto sa'yo. Tingnan mo nga, fashion designer ka ba? Aray! Sinapok niya ito sa ulo. Walang hiyang lalaki ito, nakakairita lang ha. Anong tingin nito? Walang magkakagusto sa kanya? Kung ganyan naman pala, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo dahil alam ko na ang ibig mong sabihin. Isang fashion designer lang ako na nakasuot lang ng sapatos pero walang kataste-taste sa damit. Pwes nagkakamali ka, Mr. Santino. Bisit kasi ang lalaking to. Basehan ba sa pagmamahal ang pananamit o pagsusuot ng sapatos? Kung iyan naman ang pagbabasehan ay wag na lang. Kung mahal siya nito, ay tanggap dapat nito kung ano siya. Hindi iyong lalaitin pa siya. Pwes, Dr. Santino, kung ako sa'yo ay maghanap ka ng ibang babae. Kahit kailan ay ayaw ko nang mahalin ka.
Dahil kahit sabihin mo pa sa akin na mahal mo ko, ay hindi pa rin magbabago ang paningin ng Diyos at ang paningin ng mga tao na mali ang magmahal ng ibang babae. May asawa ka na, Vincent. Panindigan mo ang sinabi mo sa harap ng Diyos na si Colleen lang. Hindi iyong pabago-bago pa ang desisyon mo. Tinulak niya ito papalayo sa kanya, kaya napasalampak ito sa sahig. Matamis lamang itong ngumiti sa kanya. Hindi man lang ito umangal sa ginawa niya. Napatitig siya sa mukha ng doktor. Doon niya nalaman na pinapakita lang nito na hindi ito naaapektuhan sa ginawa niya o sinabi niya. Matamis lang itong ngumingiti sa kanya, pero alam niyang hindi ito ngiting masaya. Iyon ang tingin niya sa ngiti ng lalaki. Posible palang maramdaman niya ang nararamdaman nito. Oo, asawa ko pa rin siya sa batas, pero tapos na niyang pinirmahan ang annulment paper, Georgina. Tumayo ito mula sa pagkakasalampak at saka lumapit sa kanya. Muntik na siyang mahulog sa kanyang kinauupuan kung hindi siya nito naagapang hawakan ng balikat. Nagulat kasi siya nang titig na titig ito sa kanya na para bang nanunuot ang pagtitig nito. Sagad sa kaluluwa niya na para bang inalam nito kung anong nasa isip niya. Yumuko pa ito ng bahagya para magpantay ang kanilang mga muka. Ilandang ka lang ang layo ng mga mukha nila ngayon. Ipapasa ko pa iyon sa Pilipinas. Alam kong hindi pa kami legal na hiwalay, pero para sa akin ay annulled na kaming dalawa. Gusto ko nang itama ang pagkakamali ko sa'yo. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabi ng kaharap. Tinotoo talaga nito ang makipaghiwalay kay Dr. Colleen. Oh, come on. Imposible talaga. Hindi talaga siya makapaniwala. Mulat na mulat siya nang maramdaman niyang dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Totoo pala ang sinasabi ng iba na kapag ang taong mahal mo ang humahalik sa'yo, ay kumpleto na ang araw mo. Aasa pa ba siya nang sasabihin ng binata kung wala nga siyang panghahawakan na wala ng bisa ang kasal nila ni Colleen? Kumunot ang noo nito nang wala man lang siyang reaksyon. Hindi ba kapani-paniwala ang sinasabi ko sa'yo, Georgina? Ang bilis ng pangyayari, Vincent. Sa totoo lang, naguguluhan talaga ako sa takbo ng utak mo. Nakaka-stress ng life yan. Naiirit ang sabi niya dahil hindi niya talaga matake ang mga sinasabi nito. Ang bilis talaga. Hindi niya mahabol ang takbo ng mga pangyayari. Napaisip siya. May tumatakbo bang utak? Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo dahil sa totoo lang ay wala talaga siya sa tamang pag-iisip. Pati sarili niya ay kinakausap na niya. Vincent, pwede bang hindi ko muna sagutin ang tanong mo sa akin dahil naguguluhan pa kasi ako. Hindi ko pa alam kung maniniwala ba ako o hindi. Huminga muna siya ng malalim bago siya nagsalita. Hindi niya alam kung tama ba ang sasabihin niya sa kaharap. Vincent, hindi pa ako sigurado kung sigurado ba ako sa nararamdaman ko sa'yo o baka iniisip ko lang na mahal kita. Yun pala ay wala na akong nararamdaman sa'yo. Napansin niya na may bumalatay na sakit sa mukha ng doktor. Tama naman ang sinabi niya dahil iyon naman talaga ang nararamdaman niya. Naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Nandito na nga sa harapan niya ang binata, pero ewan ba niya at hindi pa siya sigurado kung tatanggapin niya ito. Sana hindi magbabago ang nararamdaman mo sa akin, Georgina. Kasi kung iisipin ko yun, ay mabuti pang maging manhid na lang talaga ako kagaya noon kesa ganito ang nararamdaman ko na sakit. Sige, kailangan ko munang umalis pero hindi pa rin ako titigil sa kasusuyo sa'yo. Tandaan mo yan. Namimilipit sa sakit sa puso ni Vincent sa sinabi ng kaharap niya kanina. Hindi na niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang gawin para mapaniwala si Georgina na mahal niya ito. Kailangan pa ba niyang lumuhod at magmakaawa sa harap nito para lang maniwala ito sa kanya? Hindi siya ganito kadesperadong tao para makuha ang loob ng isang babae. Pero pagdating kay Georgina ay nagbago ang lahat. Sana hindi magbago ang nararamdaman mo sa akin, Georgina. Kasi kung iisipin ko iyon, ay mabuti pang maging manhid na lang talaga ako kagaya noon kesa ganito ang nararamdaman ko na sakit. Sige, kailangan ko munang umalis pero hindi pa rin ako titigil sa kasusuyo sa'yo. Tandaan mo yan. Mabilis siyang tumayo at lumabas sa apartment ng dalaga. Bukas na bukas ay sisimulan na niya
kung paano makuha ang loob nito bago siya umalis sa London. Bukod sa may pupuntahan pa siyang pasyente na kailangan niya pang tulungan, ay ipapasa rin niya ang annulment paper at ibang legal documents na kailangan para mapawalang bisa ang kasal nila ni Colleen sa Pilipinas. Kotang-kota na kasi siya sa sinabi ng dalaga, kaya hindi niya na kayang marinig pa ang mga sasabihin nito. Tawagin na siyang duwag ay wala siyang pakialam. Tumambay muna siya sa labas ng bahay ng dalaga at tumingala sa langit. How he wished na sana ay mapatawad siya ni Georgina bago siya umuwi sa Pilipinas para operahan ang isang pasyente at ipasa ang annulment papers nila ni Colleen. He needed to do his duty as a cardiologist doctor. Kahit walang bayad ay okay sa kanya basta makatulong siya sa kanyang kapwa. Napatigil siya nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niyang kinuha ito sa bulsa ng pantalon niya at sinagot. Hindi man lang niya tiningnan kung sino ang tumatawag. Hello? Who's this? Kahit kailan ka talaga, Vincent, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Hindi mo pa rin tinitingnan kung sino ang tumatawag sa'yo. Si Sonia to. Napakunot ang noo niya kung bakit ito napatawag. Bakit ka nga pala napatawag, Sonia? Rinig niya sa kabilang linya ang ingay, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng kaibigan ni Georgina. Hindi na nga niya maintindihan kung bakit ito napatawag. Alam niya na dahil sa pag-alala nito sa kaibigan, ay sagad ang galit nito sa kanya. Dahil sinaktan niya ang kaibigan nitong si Georgina. Sinisi pa nga siya nito kung bakit umalis sa bansa si Georgina. Sorry, Vincent, ano nga ang sabi mo? Hindi ko kasi narinig dahil ang ingay ng kasama ko dito. Sabi ko, bakit ka napatawag? Ah, iyon pala. Napatawag ako kasi nalaman ko na pinapaamo mo ang kaibigan ko. O ano, may napapala ka ba sa kanya ngayon? Nakaramdam siya ng inis sa kaibigan ni Georgina. May pagkamatabil kasi din ang bibig nito. It's none of your business, Sonia. It's none of my business. Hoy, lalaking manhead na tiro ka ng maraming anesthesia sa katawan. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. I have the right to ask dahil kaibigan ko ang pinag-uusapan dito. Napangiwi siya dahil sa pagkakalakas-lakas ng boses nito na para bang gumagamit ng microphone sa kabilang linya. Pwede ba, Sonia? Wala akong panahon para makipag-usap sa'yo dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Naiiritang sabi niya, na ikinatawa naman ito sa kabilang linya. Mas lalong nakaramdam siya ng inis. Pwede naman kasing hindi siya asarin nito kapag nag-uusap sila. Mabilis talaga kasi siyang mairita kapag ganitong babae ang kausap niya. Magkapareho talaga ang ugali ng magkaibigan. Sobrang ingay. Pero itong kausap niya sa kabilang linya ay sobrang bastos kung makapagsalita at sobrang prangka. Napailing na lang siya nang may maalala. Noong naiirita siya kapag si Georgina ay palaging pumupunta sa klinik niya at gumugulo sa tahimik niyang buhay. He has changed because of her. Noon ayaw niya ng maingay, makulit at nakakainitang babae. Pero nang makilala niya si Georgina, ay biglang nagbago talaga ang tahimik na buhay niya. Bigla na lang pinasigla ng babaeng nagngangalang Georgina Almer ang mundo niya. Bigla na lang naging makulay dahil sa dalaga. Hindi na siya sanay na hindi masilayan ang dalaga. Gusto niya ay araw-araw itong pumupunta sa klinik para manggulo at maghatid ng pagkain para sa kanya. Pero nang dahil sa kanya ay napagod na itong umasa. Hoy, nandyan ka pa ba? Napakaingay ng babaeng to. Can you please stop shouting? Please minimize your voice. Kanina pa ako nagsasalita dito, pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung kayo na ba ng kaibigan ko. He heaved a sigh. Paano magiging kami kung ayaw niya na sa akin? Sinabihan pa nga niya ako na hindi pa siya sigurado kung mahal niya pa ako dahil baka raw wala na siyang nararamdaman sa akin. Naalala na naman niya ang sinabi ni Georgina sa kanya kanina. Parang pinipiga ang puso niya sa sakit. Vincent heard her hissed. Syunga ka talaga. Doktor ka ba talaga? Hindi niya pa nga sinasabi na wala siyang nararamdaman sa'yo. Ano ka ba naman? Hindi ako bobo at wag mo akong pangunahan ang pagiging doktor ko. Sorry naman. Kasi naman kung sinabihan ka niya ng ganyan ay susuko ka na kaagad.
Si Georgina nga halos nagmamakaawa na siya sa'yo at nagpapakababa na ng dignidad bilang babae para lang mapansin mo siya noon, pero hindi siya sumuko agad. Well, sumuko lang naman siya noong ikinumpara mo siya sa pesting doktora Colin na yun.